events that have been written in the Old Testament and before Jesus came. No, bukod po doon sa 10 Commandments, marami pa pong commandments. Yun lang ang summarization. Pero when Jesus came, ang sabi pong gano'n, love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, with all of your strength. And then the number 2 greatest commandment is love others as you love yourself. Okay, praise the Lord. Being the last Sunday of the month of April, so let's continue to receive more from the Lord. Amen. I was reminded by God, no, yung po sinare sa atin ni Pastora Joyce about God's economy. And indeed, napakalayo po talaga at napakalaki ng difference ng economy ng mundong ating kinabibilangan, na totoo naman na ang kaganapan ay nararamdaman natin, nakikita natin, at na-experience natin, especially when time comes na ang ating po mga kaban ay nauubos. Di ba? Pero God's economy is so different that all you need to have is faith. Faith to believe, and faith that God will move mountains. Totoo naman po yun kasi eto pong nakatayong mamang ito sa inyong harapan ay buhay na patotoo na napakabuti po ng Panginoon. Amen. In spite of me being the pastor of this church for the last 12 years or being pastor for the last 20 plus years, no, na hindi naman ganong kalakihan ang kinikita ko financially, but God is so good. Amen. And huwag tayong titingin sa mga bagay na nagsasabi na sa atin na hindi mabuti ang Diyos. Kundi lagi natin titingnan, napakabuti po ng ating Diyos. Ganda po ng mga inawit natin kanina. So siguro mas maganda puro Tagalog. Talaga very personal. No, babad. Hindi dito babad. So naalala na it is also, alam nyo, nakakatawa ang ating pong Diyos, ang ating pong Panginoon, rin siya, hilig din siya magpatawa in a very personal way. No, may humor po ang ating Panginoon. Even though, when you think na nag-worship ka na, nag-aaral ka na ng kanyang mga salita, pero minsan matatawa ka di ba? Katulad na lang yung, that is my Rema word for today, babad. Di ba? In the natural, kayong mga nanay, o kami mga tatay na marunong maglaba. Di ba? Yung, pag naglaba ka ng maduming puti, hindi mo siya dapat madaliin. Especially kung marurumi ang likod ng puwelyo. Kasi meron akong 2 boys. No, during their elementary days, uuwi yung talaga ng bahay, talagang nanggi. Hindi ito, puwelyo. So hindi mo, kahit maganda yung washing machine mo, hindi siya matatanggal. So you need to make babad. Yeah, kailangan mo that during those time powder So kailangan mo pang ganun-ganunin ito, di ba? Powder, tapos tatanawin mo. And then you need to make babad. Maganda nga overnight para bukas, konting kuskus, ayos. And that is what God is doing to us. When we make babad in His presence, all your worries, all your problems, all your shortcomings. Diba? Kaya nga pag pumapasok ka sa presensya ng Panginoon, natutunaw po talaga tayo. Tinutunaw niya yung ating mga tabaes na yung mga kasalanan natin. Kasi diba, sometimes it's so hard for us to come in the presence of the Lord, lalo na kapag kapalpa ka. Marami kang talagang ginawang kapalpakan. Marami kang kasalanan. No? Marami ka ng kasalanan sa kapwa mo, marami pa yung kasalanan mo sa Lord. Pero the only thing that you have to do is to come into His presence. Kasi yung offer niya, di ba? Come to me. At sa presensya niya, pag bumabad ka, lahat yung tutunawin niya. Lahat yun aalisin niya. Lahat yun ay babaguhin niya. As white as snow. Sabi nga doon sa Biblia, no? Yung ating kasalanan na parang crimson, which means so red, napakapula. Dahil sa dugo ni Kristo, ay kaya niyang paputiin.
So habang naglalaba ka ng mga maduduming damit, paalala yun ng Diyos na ikaw ay binabago niya. Kasi gano'n naman talaga tayo. Paglabas nga natin dito mamaya, no, pag uwi natin sa bahay, magiging madumi na naman tayo dahil marami tayong may isip, marami tayong mga magagawa na sinadya o hindi sinadya. Tama ba yan? At kailangan mo hubarin yon. So paglapit mo sa presensya ng Panginoon, talagang hinuhubad mo ang lahat. No? Ang iyong pride, ang iyong worries, ang iyong concern, even everything that you have. No, may maganda kang bahay, may marami kang pera. All these things are nothing from the Lord. Because the earth is the Lord and the fullness thereof. Which means, lahat ng meron ka, pag-aari niya. Ang wala lang siya kasalanan. So yun nga lang ang pwede natin ibigay. Lord, I offer to you my life, my wrongdoings. But the good thing is God loves us so much. Kaya nga, ang Diyos natin ay pag-ibig. Amen. Yan po yung topic natin ngayon. Doon tayo magsimula. Kasi kung di natin kilala ang Diyos, hindi natin malalaman yung maraming pang bagay na gusto niyang gawin sa buhay natin. Kaya nga, una niyang pinakilala ay si Jesus, ang kanyang kaisa-isang anak. And it's all started there. So, every time you begin your day, you always start your day with God. Nothing more, nothing less. Kaya nga sabi sa Genesis chapter 1, sabi pong gano'n, in the beginning, tingnan nyo. Punta nga sa glit. Doon tayo simula para dire-diretso. Ang sabi ng Genesis chapter 1, verse 1? Ang sabi? Wala pa, no? Kaya hindi kayo makasagot. Praise be to God! Look at me, di ba? Napaka-social ng ating pag-galawin. Napakabuti po ng Panginoon. No, nag-request lang, nagtanong lang ako sa isang family. Sabi ko, ano ba yung brand ng ginamit natin ng comp? Kasi we want to have that kind of instrument para po yung ating live, maganda po yung ating reception, malinaw. So nagtanong lang ako, sinagot ako kagad. At yung sagot na yon, may kasamang pagbibigay. That's how God moves. Amen? Kung tinignan ko, yung price nito, ranging from 4 to 5,000 up. Pero sa Lord, baliwala yun. Bibigay ko yan para sa inyo. At binigay nga. Amen. Yeah. Praise God. Tapos yung kitchen showcase po natin. Kasi talagang laki po ng gastusin natin sa butane. Lahat po ng ating mga ginamit na lutuan, nasisira. Yung conduction, yung electric stove. Kasi napakalaki po ng ating mga kaldero, mga talyase. Kasi po, tingnan nyo naman yung mga pagmumukha ng mga katabi nyo on how God bless them physically. Tama? Nagmumultiply po tayo in weights, in sizes and dimension. So, kaya nga sinabi ng Lord sa atin, we have to multiply now in numbers. That's why we have our cell group. So, tingnan po natin. Ang sabi, every time you start your day, ang sabi po gano'n, in the beginning, God. Huwag natin puntahan yung susunod. In the beginning of your day, God. So, you start with God. Every gising, God. In the beginning, God, papasok ako. In the beginning, God, may pagkain ba sa mesa? In the beginning, God. So you always start with God. Amen. So every time you start with God, everything will be on a right direction. Laging tama ang tatahakin mo because you acknowledge God. Because He is the creator of heaven and earth. So everything that is on earth, here on earth, begins with God. Your gising begins with God. Your workplace begins with God. Your household chores, yung gagawin mo sa bahay, begins with God. Pag kumuha pa lang ng walis, Lord, ang dami nating wawalisin kalat. Ibig sabihin, maraming blessing. Lord, ang dami kong hugasan na hugasin.
Ibig sabihin, marami kang nakain. Marami kang utensils. Kaya palagpakan po natin yung ating mga kitchen ministry. Amen! Now, that's the very hard ministry, I believe, physically. Hindi ko kayang maghugas po ng pinggan doon sa dami ng hinugasan nila. Pero every time na papasok ko doon, nakangiti pa sila. Kayang-kaya ko pang alaskain eh. Pag inalaska ko pa, ngingitian pa ako. So that's how they love the ministry. Amen. Let's also give thanks and praise to the Lord sa ating pong music ministry. Palakpakan po natin. Woo! No, they came here, no, practice, ilang oras, sa bahay, sinisipra na nila. Kanina, nagsisiprahan pa. No, nagpapanihan. Kung sinipra mo, tapos na. Pero, this ministry is hindi po madali. No, you really have to give your time, your effort, more practice. And kanina, ang ganda po na ating worship time. No? Ang ganda pala pag Tagalog talaga. Lalo na pagkababad. Sa pasensya na. Kaya in the beginning, you always include God and let God do the things na hindi mo kaya. Reminder po yung share ni Pastor Joyce about how God allowed the Israelites na maranasan yung pag-ulan ng tinapay. Imagine that, umuulan ng tinapay sa disyerto. Ganun kabuti ang Diyos. Although ngayon hindi na nangyayari. No? Ang ginagawa ng Diyos sa atin ay mas lalo tayong magtiwala sa Kanya. And I believe yung mga bagay na nararanasan natin ay ang kabutihan ng Diyos ay talagang nahayag, no, sa ating pong buhay. Kitang-kita naman sa mga itsura ninyo. Wala namang nagmumukhang gutom na gutom. Amen ba? Amen. 1 John chapter 4, beginning from verse 7 to 19. Correlation po ito nung pinag-aaral natin sa John 15, beginning from verse 1 to 11. No? Abiding in the vine, remaining in His love, no? Remain in His love, abide and remain in me. And this is the book of John, no? First John. Siya po ang nagsulat din ito. Dahil yung sinabi ni Jesus, sa kanila nung nabubuhay pa ang ating Panginoon sa Kristo, ay nagkaroon na ng kapahayagan sa buhay ni Juan. No? John the Beloved. He was called John the Beloved because he's so close to Jesus. No? Kung meron Peter, meron John. And ang sabi niya ganon, when he wrote these things, sabi niya, Beloved, let us love one another. For love is God. And everything who loves is born of God and knows God. And then verse 8. He who does not love does not know God, for God is love. Our topic for today, ang Diyos ay pag-ibig. So sabihin mo sa katabi mo, God is love. So when you say that word, God is love, your love will always begin with God. Kasi yung standard po ng mundo about what love is, you always begin, love is. So there is a measurement. There is something that you have to explain. Di ba? Love is blind. Ang hirap nun, ano? Paano bang maging ang pag-ibig daw ay bulag? Tignan mo yung asawa mo. Binulag ka ba yan? Alayo ng tingin ni Chi. Alayo ng asawa eh. Di ba? We always start that. Love is like a rosary full of mystery. So, ibig sabihin na ngayon, misteryoso pa yan. Bakit mo pinakasalan for the last 10 years, 15 years, 20 years? Ganun ba yan? So the meaning, the worldly meaning of love, no, based on what we see, what we feel, no, what we experience. And sometimes this kind of love will always disappoint us because you define love as love is. Nakukuha niyo po yung sinasabi ko?
Amen. Pero sabi po ng sinulat ni John, God is love. So, if you have God, love is just a natural thing that is happening in your life. Personally. Now, because you have God. And when you have God, you have love. And when you have love, sabi pong ganon, you know how to love others. That is the greatest commandment that Jesus declared. Out of the many commandments that have been written in the Old Testament and before Jesus came. No, bukod po doon sa 10 commandments, marami pa pong commandments. Yun lang ang summarization. Pero when Jesus came, ang sabi pong ganon, love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, with all of your strength. And then the number 2 greatest commandment is love others as you love yourself. Yung first commandment, mahirap po yun. Love the Lord your God with all of your heart. Mahirap yun. Di ba ngayon, nakikinig kayo sa akin, pero hawak yung cellphone nyo, baka may tintik na kayo. May kayo binabrowse. If you say you love your God with all of your heart, 100%. No, focus. Babad. Mahirap po yun. Kaya nga, Jesus came as the greatest expression of God's love. Yun ang pag-aralan po natin last time, no? Before the Holy Week, before Pastor Henry discussed yung Resurrection Sunday, dakilang pag-ibig ng Diyos. How? By laying down His life for a friend. Naibigay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. In the natural, we are not a friend of God. Di ba? Out of the kingdom of darkness into His marvelous light. Kaya nga sabi kong gano'n, even though when we were yet sinners, kahit nung tayo makasalanan pa, ang sabi, minahal na tayo ng Diyos. That is God kind of love. Amen. Kaya nga doon sa verse 7, sabi doon, Beloved, ito po ay tinutukoy ni John sa mga kapwa mananampalataya because he called you now beloved. When you say beloved, in the Greek word agapetoi, ibig sabihin, yung that kind of beloved, word beloved, is the kind of God's love, the agape kind of love. Di ba? Diniscuss sa inyo, agape means unconditional, unselfish love, na ang pwede lang magbigay nito ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Hindi mo kayang ibigay ito. Dahil si Kristo ay namatay para sa atin at si Kristo ay nabuhay na magmuli. That is the kind of agape love that God has given to you and to me. And the other two is that, yung eros, the romantic love, na meron ka. No, yung may asawa ka, may boyfriend ka, that is eros kind of love. And then the third one is phileo, brotherly or friendship love. Lahat tayo meron yan. Pero lahat yan, may hangganan. Yung romantic love, may hangganan. Yung phileo love, may hangganan. Di ba? Friends kayo ngayon, may nagawang kasalanan. After that, ang hirap nang ibalik yung friendship kasi may lamat na. Di ba? Lagi natin, ang hirap na akong bumalik sa'yo, ang hirap mo na maging kaibigan yun. Na wala yung trust, may lamat na. Tama ba? Pero kung ganun ang klase ng love na meron ng Diyos, talaga naman merong hangga. Kung may hangganan ng Lord, sabi niya, hindi pwede, may lamat na yung relationship natin. Pero, sabi niya ganun, kahit nung ikaw at ako ay makasalanan pa, minahal na tayo ng Diyos. Which means that is the agape kind of love. That's why John called us beloved. When you say beloved, agapeteo. Toy, agapeteo. Ganon. Beloved, yun ang tawag sa'yo. That is the kind of love na meron ka na nanggaling sa Diyos. And then, sabi nga, let us love one another, in the Greek word, agapomen. Let us love. So, yung love na meron ka sa kapwa mo, ay yung love na meron na nanggaling sa Diyos. Kaya mo nga namamahal ang bawat isa sa atin, ang ating pong foundation, ang ating pong hinahawakan ay lang love ng Lord. Kasi kung hindi po tayo nakabilong sa isang church, o kaya nakabilong lang
punta tayo sa isang organization, definitely malamang may away-away. Alam niyo kung bakit? Kasi iba-iba ugali natin. Iba-iba yung mga gusto natin. Iba-iba yung gusto nating masunod. Pero dahil naririto ka, natututunan mong mahalin yan. For the last 12 years, alam mo na nga kung ano yung topak niya eh. So, nagtatawanan tayo. Pero nakuha nating mahalin. Minsan nag-give up ka, pero dahil binigay sa'yo ng Lord yan. When Jesus died on the cross, wala siyang basis ng love niya at pagkamatay niya. Sabi niya nga, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. No, he was hung on the cross. And yet, his love is overflowing. Mamamatay ka na, pinapatawad. Mamamatay na siya, pinapatawad niya pa yung mga taong nagkasala sa kanya. Tayong mga tao, ang hirap magpatawad. Lalo kung malaki utang. O kaya nakapatay. O kaya malaki ang ginawang kasalanan sa iyo. Pero God is love. And that's where we are starting our day right. God is love. In the beginning, God. Amen. Kaya nga, beloved, let us love one another, for love is God. And everyone who love is born of God and knows God. Maliwanag. Tayo ay nagkaroon ng tamang relasyon sa Diyos dahil kay Kristo. At dahil sa ginawa ni Kristo sa iyo at sa akin, kinilala natin siyang tagapagligtas. Hindi lamang siya naging tagapagligtas ng ating buhay dahil sa ating mga kasalanan, kundi dahil doon sa ating pananampalataya at paniniwala. Sabi nga sa John 1:12, ang mga naniwala at nanampalataya sa Kanya ay binibigyan niyang karapatang tawaging mga anak ng Diyos. So, ikaw anak ka ng Diyos. At dahil anak ka ng Diyos, you are born of God and knows God. And that's why, yung kanina pong inawit natin is a reminder, you make babad in the presence of God. Kasi that's the only way your mind will be renewed. Your focus will be renewed. Your understanding will be renewed. Why? You begin now to say that word, in the beginning, God. Nagkakaroon ka ng, kumbaga sa computer, nag-hang. Anong ginagawa ng iba pag nag-hang? Restart, di ba? Tama ba yan? Iba, Control-Alt-Delete. Control-Alt-Delete. Maganda, restart. Start with God. Kasi pag sa buhay mo, pag ginawa mo yung Control-Alt-Delete, ay delikado yun. Baka tumalong ka. Minom ka ng kung anong lason or magpakasagasa ka or gawin mo ang bagay na hindi maganda. Tama ba? Kasi Control-Alt-Delete. Gusto mo madali. Pero if you start with God. Kaya naghang po. So, alam nyo, everything that's happening in our life, if you see God there, God is spelling something. Sa trabaho, pagka nag-restart, di mo na magawa, di mo na matapos-tapos, tapos naghang. Sabi ng Lord, pause. Begin with God. Minsan ganun eh. Oops, Lord, kailangan pala kita dito sa work ko. Hello, amen? Di ba, naghang eh. Ang dami mong deadlines sa naghang. Pero, ang Lord may sinasabi. Because God wants you to start right. And you have to begin with God. Amen. And when you know God, in verse 8, Madam. Ayun. He who does not love does not know God, for God is love. Yun po yung ating theme. God is love. So, kung di mo daw alam ang tunay na pag-ibig, hindi mo kilala ang Diyos. Ang alam mo lang kind of love is yung eros and phileo kind of love. Which is
it will come a time, madidisappoint ka, manghihina ka. Di ba? Kaya may mga nangyayari na gano'n na apektado ka masyado. Kasi yung dating love mo, hindi ka na love. Yung dating yung dating malapit sa'yo, hindi na malapit sa'yo. At nakaka-disappoint, nakakapanghina, na dating inspiration mo ngayon ay desperasyon. Pero if you focus with God, mawala man ang lahat ng ito, God knows. And God will do miraculously in our life. Kasi gusto niya maayos ka muna sa kanya. In the beginning, God, let God be your starting point. For God is love. Amen. And amen. Let's go on, verse 10. Mahaba-haba po ito, verse 19. In this, the love of God was manifested towards us. Ito po yung pinag-aralan natin last week about Resurrection Sunday. That God has sent His only begotten Son in the world that we might live through Him. Amen. Take the word, underline the word na that we might live. Or iksian natin, might live. Mabuhay tayo sa pamamagitan daw nino? Ni Kristo. So the time that you know that Jesus died for you, begin now your life through Him. Ulitin ko. Sabi po doon, nung nakilala mo si Kristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas, yung buhay na meron ka, ay yung buhay na kung saan mabubuhay ka na kasama mo si Kristo. Amen. Kaya nga, in the beginning, God is love. And love is the first fruit of the Holy Spirit. Or, the only fruit, dapat Yung fruit of the Holy Spirit, yung gusto ng Lord na mamunga tayo, na magsisimula dapat doon sa fruit of the Holy Spirit. Yung pinag-aaralan natin. Na pinag-aaralan ngayon ng mga katatayan. Love. Kasi kung wala kang love, wala kang joy. Kung wala kang love, wala kang patience. Kung wala kang love, wala kang kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Di ba? Hindi mo magagawang maging at peace ka or patient ka kung wala kang love. Pero dahil mahal, ang Diyos nga, ang tagal naging pasensyoso sa atin nung tayo makasalanan pa. Even today, na tayo yung mga anak ng Diyos, ang haba pa rin ang pasensya ng Lord. Amen? Nagbago ba ang pag-ibig ng Lord sa'yo? Kahit ikaw ay pasaway, o minsan hindi nang ma-attend. Nagbago ba ang love ng Lord? No. Because the love of God is not based on your performance or your wrongdoings. The love of God based upon what Jesus has done on the cross. Kaya nga pag tinitignan mo yung cross, nakikita mo yung sarili mo na without Jesus dying on the cross, you cannot receive the love of God. Kasi hindi tayo karapat-dapat. Yung kinanta natin kanina, sukdulan ng biyaya ng Diyos. Na hindi ka karapat-dapat, o karapat-dapat, pero binibigay niya sa'yo. The radical kind of love. Niawitin ang radical love. The amazing grace that God has given unto us. Pag sinabi nga doon, His only begotten, His one and only, the Greek word is that monogene, no? Which means it was given to us, no? Na nag-iisang anak. God's beloved. No? Kaya ang tingin sa atin ng Panginoon, we are God's beloved. Why? Later on, malalaman nyo. Kasi kung si Kristo ay nasa iyo, ang nakikita ng Diyos sa iyo ay si Kristo. Kasi yung dugo ni Kristo ay nabuo sa iyo. So, every time na tinitingnan ng Lord, o ng God the Father ikaw, kahit na nagkasala ka, pero nakita niya yung krus sa noo mo, no? Si Kristo na sa iyo, lahat yun ay, ang tawag dito, ano ba yung sa pagka sa judge, ano yan? Not guilty. Ano yung sinigaw ni Jesus? Testelai, ano?
tetelestai, which means not guilty. Your punishments have already been judged through Christ. Sa military nga, sabing ganon, the battle has won. So yung pong sinigaw ni Jesus, tetelestai, mahalaga po yun. Kasi sinabi niya, it is finished. Which means, tinapos niya na. Yung punishment sa'yo, ginawad na sa kanya. So kapag gumarap ka sa judge, sabihin ka ng judge sa'yo, not guilty. Sentence have already been paid by Jesus. So kung yung haba ng kasalanan mo, mga lifetime o triple lifetime, erase na yun because tetelestai. When you say naman sa military, no, di ba, in this world, sabi ni Jesus, you have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Tetelestai. Which means, when you go to the battle in the military, pupunta ka doon hindi para makipag-away. Pupunta ka doon to claim the victory. Because Jesus had already won the war. Amen. Okay? Later on, you will understand. Okay, let's go on. Ay, balik muna tayo sa verse 9. Sabi pong ganon, yung salitang world, in the Greek word, which means cosmos. No? That's why God wants to send His only begotten Son into this world. Because in this world, sabi nga, there's tribulation, problems, famine, trials, everything na negative is happening in this world during this time and even in our time. Tama? There are wars, rumors of wars, mataas ang bilihin, sabi 20 pesos na lamang daw ang bigas, hindi ko pa alam kung ano, hindi pa ako nakakabili. So, dapat makita natin. No? Nagtataasan, mainit, maraming nagkakasakit, maraming road rage. Tama? That's why God wants to send His love through His Son. And when you know Jesus, you are now beginning to see yourself not of this world. Kaya nga kailangan makita natin, sino ba si Jesus na nanggaling sa heaven? Ano bang meron sa heaven? Pinakita ni Jesus. Amen. At dahil pinakita ni Jesus na umuwi siya dito sa lupa for 33 years of His earthly life, dapat makita rin natin yun ang gusto mangyari ng Panginoon, ng Diyos, sa bawat isa sa atin. Kaya nga yung word na, yung salitang world dyan, ang ibig sabihin niyang cosmos, which means world that opposes to God. Totoo naman nga, di ba? Sabi nga ganon, ang mundong ito ay talaga namang is groaning. No, meron na yung lagi namin share sa inyo ni Pastor Henry. The world is awaiting for the manifestation of the love of God through you and through me. Because this world is groaning. No, ano ba yung Tagalog ng groaning? Naghahanap ng mga bagay na sinasabi ng salita ng Diyos. Okay, verse, ang sabi ito, that we might live through Him. Okay, yung live doon, the word live there in the Greek word is zoo. So that is the kind of life that we should be living here on earth. And that kind of life is not based on your wealth, on your power, on your money, on your beauty. Kundi that kind of life is the life that you have through Jesus Christ our Lord. Amen. Money will vanish. Madali pong maubos ang pera. Beauty, magpe-fade po yan. Maganda ka ngayon, gwapo ngayon, at the years pass by, it will go on. Power, di ba? Makapangyarihan ka ngayon, nasa pwesto ka, pero it will not last. Amen? Sharing ko nga kahapon ang topic namin sa Tripil is sowing in times of troubles ba? Sowing in times of calamities. Nakalimutan ka na. Sowing in times of challenges. No? Our life here in earth, meron po mga challenges.
Pero if you are so secure with the love of God, all these things are just part of what God wants us to see. Kasi pinapakita po ng Panginoon ang ano meron ng mundo at pinapakita po ng Panginoon kung ano ang meron ng Diyos na pwede niyang ibigay sa iyo na higit pa sa mundo na iyong kinagagalawan. Tandaan po natin, even if you are one of the top billionaire that you are living here on earth, marami ka mang mga real estate, marami ka mang mga stocks, or gold, or cash, or properties. One day, all of us, in due time, will die. And you only need what? 6 feet deep, and kung ano height mo. Yun din ang sukat na kailangan mo, di ba? Para malibing ang ating earthly body. You cannot bring all your properties. You cannot bring all the golds, or even the cash money, or even all the jewelries that you have. Even the power, or even the titles that you have, right? Kasi when you go back to heaven, God does not need all those things. Hindi kailangan ng Lord yun. Yung money mo, yung gold mo. Sabi nga, di ba sa langit, ano daw lalakaran mo? Gold. So hindi mo kailangan ng gold. Doon, hindi mo kailangan ng mga titulo ng lupa. Kasi pagdating mo doon, sabi po, di ba? I will go back, sabi Jesus, I will go back to the Father to prepare a mansion. Hallelujah. Pagpanik mo sa langit, may mansion ka na. Amen. Hindi mo na kailangan magbayad ng real property tax. Minsan nakakapagtaka, no? Mangyayari ba yun? Sinasabi ko sa inyo, mangyayari po yun. Dahil lalakaran mo doon daw ginto. Tapos, ang bahay mo mansion. Hindi ka magbabayad ng real property tax. Kakain ka na lang. Kasi merong portion doon na praise and worship, and then pag nagutom, kain. Ganun po ang sitwasyon sa heaven. Ha? There will be a lot of feasting. Wala nang Bible study doon. Wala nang pastor doon. Magkakaroon na lamang tayo doon ng awitan, papuri at pagsamba. Kaya dito pa lang sa lupa, matuto ka na umawit. Kung di maganda ang boses mo dito, doon, perfect ka. Ang ganda ng boses natin lahat doon. Amen. And amen. Let's go on. Okay, before verse 10. The life that John is saying here is that the Greek word zoo, which means physical life, to live longevity, to live a long life, a long, satisfying life here on earth. Kaya ka nabubuhay, you know you have a purpose. And once you know, meron kang purpose sa mundong ito, ang sarap mabuhay. Look at what Pastor Henry is declaring. He wants to live 120 years old. Kaya nga hinihintay ng mama niya, which is 102 years old, umabot si Pastor Henry ng 120 years old. Hallelujah. Di ba? Kaya yun pangako niya, that we might live through life with Him. Physical life to live longevity. Kaya naman po tayo, kaya po mix ang buhay ng tao kasi nga, nawawalan siya ng purpose, nawawalan siya ng pag-asa, nalulungkot siya because the things that the world is offering to us will always disappoint us. But the things that God is offering unto us, sabi pong ganon, I came that you may have life and have it more abundantly. When you say abundantly, no, dagdag lamang po yung mga material things. Kasi if you have those things, and if you are not satisfied with your God, it is all nothing. When we work nung nasa PLDT pa kami ni Pastor Henry, kilala niyo naman yung may-ari ng PLDT, di ba? Si MVP, Manny Pangilinan. He owns a lot of corporation and even hospital. But when the time came na ang kanyang mother ay nagkasakit, siya po may-ari ng St. Luke's. The best doctors is there.
And yet, nakita niya na even I have the best hospital and I have the best doctors, I cannot buy good health. I cannot buy healing. Tama ba? Because it is God who gives healing. And it's God who gives life and health. Amen. The other thing is the eternal life. And that's what we will be enjoying together with Jesus. Okay? And then the next one is a blessed life. A life regardless of physical circumstances, we feel content. A life that regardless of the things that is happening in this world, you are contented. Kaya nga sabi ni Pablo, I learned to be abased and to be abound. Natuto siyang wala at natuto siya ring meron. Sometimes God allows us na ma-experience natin mawalan tayo. I mean, pera, o minsan may nawala sa atin, mga importanteng bagay. For us to realize, all these things are just temporary. What is important is Jesus, the life that we have in Jesus. Amen! Amen. Okay, let's go on. Bilisan natin. Okay. In this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Now, ang love po ng Lord, no, ay dahil kay Kristo. At bakit ba bumaba si Kristo dito? Para daw po doon sa propitiation for our sins. Ano ba ibig sabihin ng propitiation? Ang ibig po isabihin nun ay siya ay maging kapalit, no, kabayaan sa lahat ng ating mga kalikuan o kasalanan. Dahil doon, yung propitiation is to regain God's favor, no, removal of our sins or forgiveness of our sins, or the atonement, which means making amends for sins or repairing the spiritual damage caused by sins. And that's the beginning of God's love. Yung love ng Lord, kailangan maintindihan mo so that every time you see yourself as a sinner, you are not looking yourself as a sinner, but being loved by God, by being saved by God. Amen. Yung love na yon, yun ang kukunin mo palagi. At yun ang nagsasabing, makasalanan ka pero pinatawad ka ng Diyos. Simple po yung pagkakasabi, kailangan hirap intindihin nating mga tao. Kasi lagi natin tinitingnan sarili natin. Don't look at yourself. Look on Jesus. Kasi pag tinignan mo yung sarili mo, talagang wala kang makikita maganda. Pero pag tinignan mo si Kristo na napako sa iyong mga kasalanan, na namatay, na buhay na magbuli para sa iyo, at nakaupo sa kanang kamay ng Diyos, na nananalangin para sa iyo, yun ang dapat nating makita. And that is the kind of love that God is love. Amen. Let's go on. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Yun. So kung alam mo na mahal ka ng Diyos, ito dapat natural sa atin. And I believe napaka-natural po sa LIC family. Na that we love one another. We care for one another. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Di ba? We've been in a lot of ups and downs sa simbahan ito. But God is good because He loves us first. Amen. And amen. And amen. Let's go. 12. Mabilis pa. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been what? Perfected in us. Amen. Kahit hindi natin nakikita ang Diyos pa ngayon. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, dahil ang Diyos ay nasa atin, sabi nga nun, if you remain in me and I remain in you, di ba? Remain in my love, remain in my word, nakikita mo na ikaw ay mamumunga.
Amen. Napakasimple po nung pinag-aaralan natin. Hindi sa ang hirap unawain at tanggapin. Pero yun po siya sabi ng salita ng Diyos. Unawain natin siya ayon sa binasa natin at sinasabi sa atin. Amen. Verse 12, verse 13. By this we know that we abide in Him and He in us. So kapag love mo yung katabi mo yan, ibig sabihin, you remain in love with God. Because He has given us His Holy Spirit. So, karugtong correlate dun sa John 15 natin, di ba? If you abide in Him, and He in us, no, yung pag-ibig ng Diyos ay nag-umapaw. Yung para bang effortless. Kaya madali kang mamunga. At mas marami mo yung bunga. Amen. Verse 14. And we have seen and testified that the Father has sent the Son as Savior of the world. Amen. That's John 3:16. Let's continue. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in Him and He in God. Paulit-ulit, ano? Nakita niyo, paulit-ulit? Nasabing gano'n, kung lagi mong sinasabi na si Jesus ay anak ng Diyos na namatay para sa iyo, no, yung ang Diyos ay laging nasa sa iyo. Sabi, God abides in Him and He in God. Okay? And then let's go on, verse 16, last 3 verses. And we have known and believed the love that God has for us. And then, inulit, God is love. And he who abides in love abides in God and God in him. Paulit-ulit. Nakita nyo, paulit-ulit. Kailangan i-remind, kailangan paalala sa atin. Now, God is love. He who abides in love abides in God and God's in him. Because we have known and believed of the love of God. Then last 3 verses. Love has been perfected among us in this. Ito po yung sinasabi ko sa Tagalog. That we may have boldness in the days of judgment because as He is, so are we in this world. Yan ang dapat mo laging tatandaan. Ang pag-ibig daw ng Panginoon sa atin ay nagkaroon ng kaganapan. Perfected among us. That we may have boldness. Okay, Tagalog. Ang pag-ibig ay naging ganap sa atin, kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghukom. Darating din kasi yung day of judgment. Pero when that day come, hindi ka takot. On that day come, you are celebrating. Because you are living in God's love. Amen? You are living in what God is saying to you. That God is love. And since God is love, you love one another. Yun lang po yung gusto ni Jesus when He came. Love God and love one another. And it says everything. Di ba, Junsa? Kasi alam niyo kung bakit niyo nagagawa yun? Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pa ito. So, ibig sabihin, even though we are still here on earth, dapat mamuhay tayo nakasama si Kristo. Kaya nga sabi dito, as Jesus is, so are we in this world. Amen. Your character, your movement is not based on worldly standard, but based on God's standard. At ano ang God's standard? God is love. Okay. Last 2 verses. There's no fear in love. Amen. There's no fear in God. Di ba? God is love. Kaya nga sabi ni Pablo, for we did not receive the spirit of fear, but of love, power, and a sound mind. Amen. Nakuha niyo yun? There's no fear in love, but perfect love casts out fear. Amen. So kung solve na solve ka sa love ng Lord, hindi ka dapat natatakot. Yung takot, wala. Kasi opposite po yun ng faith Pagka natatakot ka, nawawalan ka ng pananampalataya. Nagkakaroon ng hangganan yung pagtingin mo sa Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, God is love.
At ang love ng Lord ay sa pamamagitan ni Kristo. Si Kristo na ibinigay sa iyo ay nasa iyo. At dahil si Kristo ay nasa iyo, wala ka dapat takot. Wala kang takot sa buhay. Wala kang takot sa mga pangangailangan mo. Di ba, sa mga newly parents, di ba, pagka nagkakasakit yung mga anak natin, takot na takot talaga tayo. We've been there, done that. Tatlo pa nga po yung anak ko. Ang nakakatawa, nakatira kami sa Calamba, tapos yung aming po, wala pa si Dr. Gladys yun, aming pedya, nakatira po sa Makati. Imagine that kung isusugod namin, mataas ang lagnat ni Stephen or ni Daniel, 40. Tawag kami sa doktor, Dok Pogi, kasi Pogi po yung doktor na yun. Dok Pogi, may sakit. Mataas ang lagnat ni Daniel, 40. Ano po gagawin namin? Ano sabi ng doktor? Pray. Ha? Kasi Christian po eh. Mag-pray kayo. Ha? Yun ang una yung kaagad sasabihin. Pastor na ako nun, ha? Sabi niya, pray. So, wala kami magagawa kung di mag-pray. And the Word of God is true. Minsan mga nagkaroon ng Kawasaki. Alam ko kung alam niyo. Alam niyo si Daniel nag-Kawasaki. Very rare. Namulan, parang kulay talong yung buo niyang katawan. Na ospital. Wala kami pambayad sa ospital. Wala ka ng pambayad, may sakit pa yung anak mo. Pero God is love. God is good. Kaya hindi ka dapat matakot. Amen. At nakaligtas siya doon sa Kawasaki kasi after effect nung pwede siyang mapolio or ano ba yung mga effect ng Kawasaki, di ba? Very rare yan eh. Inabot pa kaming dalawang mag-asabi. Minsan pwede mong questionin, Lord, ba't ganun? Si-serve na nga ako. Pero bakit nagkaroon pa siya ng mga ganun sakit? Okay? And then, let's go. Last verse. Verse 19. And this is our ultimate declaration this morning. We love Him because He first loved us. Let's all rise up. Masasabi mo yung last verse na yun. We love Him because He first loved us. Ganun tayong tao eh. Hindi tayo pwedeng unang magmahal kung hindi mo alam na mahal ka niya. Sa mga nanliligaw, kailangan namin iparating yon na todo-todo kami nagmamahal sa nililigawan namin. Tama ba mga boys? Umuo kayo sa akin, kundi mapapahiya ako dito. Opo, thank you. Even God has to please us. Ang tigas ng ulo natin, ang tigas ng mga anak ng Diyos. Mahal na siya, pinakain ka na, umulan na ng tinapay, umulan na ng pugo, nagbumuka na ang dagat, tumawid ka na lumakad ka na sa ibabaw ng tubig, and yet you doubt the love of God. Ama ba? Especially in our time. Hindi naman o pwede ko nga lang hatiin yung Laguna Lake para makatawid tayo sa Rizal. Makapag-swimming tayo sa Tanay. Sarap. Pero hindi ko kayang gawin yan. Kaya nga sabi ng Lord, sabi ng God, enough is enough. I will send my son Jesus. Pero nung dumating si Jesus, marami pa rin nag-doubt. Nagbuhay siya ng patay, nagpakain siya ng 5,000, nagpakain siya ng, nagpalay siya ng mga demonyo. Imagine kung nandito si Jesus, nagpalay siya ng demonyo, wala tayong lahat. Kasi lahat tayo demonyo eh. Pero mahal tayo ng Lord. Kaya nga, in declaration ni John, we love Him because He first loved us. Kailangan pa mamatay ni Jesus para maintindihan natin, mahal tayo ng Lord. Kailangan mapako siya, kailangan mamatay, kailangan mabuhay ng muli. Dahil mahal niya tayo. Kaya ngayon, sinasabi ng salita ng Diyos, mahal natin siya. Amen? Mahal mo ba ang Panginoon? Amen. Ulitin ko, mahal ba natin ng Diyos? Amen. Because you first love us. Lord, this morning, thank you for reminding us that you are the greatest expression of God's love. Ikaw na walang kasalanan ay naging kasalanan para sa amin. Salamat po, Panginoon, na ginawa mo ang nararapat para sa amin. Na kunin ang lahat ng aming mga kasalanan. Pagbayanan ng lahat ng aming mga kasalanan.
at ibilang kaming mga anak ng Diyos dahil sa iyong dakilang pag-ibig. You lay down your life for each and every one of us. That's why, Lord, we declare that this morning, God is love. And we love you, Jesus. Thank you for everything that you have done. Salamat po sa lahat ng ginawa mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagliligtas. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat. Salamat, Panginoon, sa lahat ng provision na binigay mo sa amin araw-araw ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sa proteksyon na tinatanggap at binibigay mo sa amin every day of our life, Lord. We know there is danger everywhere, but your presence, your protection, ay lagi namin kasama. Kaya, Panginoon, hayaan mo po na ipahayag namin sa umagang ito ang aming dakilang pagpasasalamat dahil inibig mo kaming una. You first love us. That's why, Lord, we say thank you for this kind of love that we are experiencing, not only today, but every day of our life. Because in the beginning, God, and God is love. Marami pong salamat, Panginoon. Even in our fellowship in eating, Lord, thank you. Thank you for everything, oh God. Thank you for providing every needs. Thank you for healing us in our sicknesses. Thank you in keeping us safe always, Lord. Going to the work, going to the church, going sa mga lugar, Panginoon, na pinupuntahan namin. Thank you for your protection. And Lord, today we just want to honor you with the fruit of our lips, giving thanks and praise to the one and only God who loves us so much. Maraming pong salamat in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Pupunta